Na 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 Tawagin mong pangit hanggang ngayon, di na mababago ang kilikili. Mabukas ang isip, walang bastos. Pag ikaw ay laging tama, lakas ng tama mo. Kalahat ng mga bagay na walang lagusan mabantot, pag ito ay sumingaw, tawagin mo kung bading, ano pake ko, hindi ko tanggap ang sarili ko. Sino pa apektado ba kayo sa gawain ko? Hanggat wala akong sinasagdasang, wag mong harangin aking dinadaanan. Huwag sisigaw ng todo ang kasama sayaw. Hanggat umagahin, tayo ay malaya. Di ba kawala? Siguraduhin mo lamang ikaw ay hinog pag ganito laki ng iyong sigaw. Di mo kaya kikin sa chismis paniwala. Wala ba naman ako sarili pag-isip? Huwag mo na akong lasunin sa matamis mong dila. Ako na humulot pero kailanman di ako magpapasago. Huwag sisigaw ng todo magkasama sayaw. Hanggat umagahin, tayo ay malaya. Ipagkawala, siguraduhin mo lamang ikaw ay hinog. Hello and welcome sa Russia TV mga kapatid. At meron tayong ambush debate ngayon between MCGU and Born Again mga kapatid. Ang topic na pag-uusapan nila ngayon ay patutunayan ng ating affirmative na which is si Samuel na sa gawa ang basihan ng kaligtasan. So affirmative natin, Samuel Tahuda ng MCGU, member Church of God Universal, at negative naman si Brother Jesse ng Born Again mga kapatid. So same setup ng debate, 10-7 at 5-minute na conclusion. Siyempre meron tayong sa Russia TV na standard rules. At before natin simulan ng ating debate mga kapatid, please share yung ating live streaming mga kapatid. At kung sino man yung gustong manood mga kapatid, live na live tayo sa Russia TV at saka sa ating YouTube channel. So bago yan, pakilala mo na. Affirmative, pakilala ka muna bro. Yes, magandang gabi po sa ating lahat. Ako po si Samuel Tahuda ng MCGO. Yun po natawag na Members of the Church of God Universal. So kami po dito ay naniniwala na pagkakaligtasan pag-uusapan, kailangan po talaga ng gawa. Kasi yun po ang magiging basihan ng Diyos kung sino yung kanyang gagawaran ng kaligtasan pagdating ng araw. So yun po ang aking tatayo ngayong gabi at naway matauhan itong mga naniniwalang hindi daw kailangan ng gawa sa kaligtasan. Kaya yun lang at maraming salamat. Okay, so that is Brother Samuel Tahuda, no?
Isa po siyang founder ng MCGU. Dako naman tayo sa tututol. Bro, pakilala ka bro. Yes, Brother Jesse Baracheta ng Evangelical Born Again Christian, taga Camarines Sur, Naga City. Tatayo bilang negative sa ipinresenta na patutunayan niyang gawa ang requirement sa kaligtasan. Tututol tayo. Patutunayan natin na sa pananampalataya lang naliligtas ang isang tao. And magsiyasat tayo at matuto sa gabing ito. Maraming salamat. Okay, so yan naman ang ating negative mga kapatid. So, simulan na natin ang ating debate at bibigyan ko ng 10 minuto sa unang pagpapahayag ang ating affirmative sa kanyang patutunayan na sa gawa ang basehan ng kaligtasan. Samuel Tahuda, your time start now bro. Okay, so magandang gabi ulit, no? Ang topic po natin is gawa ang basihan ng kaligtasan. So sa Biblia po ba, pagka sinasabing kaligtasan, ilang klase po bang kaligtasan ang binabanggit ng Biblia? No, para kumbaga maalaman natin, no, kung ano-ano ba talaga, kung yun ba ay isa lang or marami ba, no? Dito sa isang talata na babasahin natin, kung may Bible ka dyan, Rasha, mas maganda ma-flash natin sa no, dyan sa live, sa 2 Korinto 1:10, no? Merong binabanggit dito na ang sabi, 2 Korinto 1:10. So sabi dito sa Tagalog, na siyang sa amin ay nagligtas sa gayong lubhang malaking kamatayan at nagliligtas na siya naming inaasahan na siya namang magliligtas pa sa amin. So pagka Biblia po palang pag-usapan, hindi lang po isang bisis na kaligtasan ang tatamasain ng isang tao, no? So marami po pala, sabi dito, no, siya sa aming nagligtas, past tense po yan. Ang salita po dito ay si San Pablo. Si San Pablo minsan ang tumanggap ng kaligtasan, pero nung tumanggap na siya, yun na ba yun? Wala na bang kasunod? Sabi niya, no? Nagliligtas. So pagka sinabing nagliligtas, sa kasalukuyan habang siya ay nabubuhay, meron siyang kaligtasang tinatanggap, no? Nakatanggap na siya ng kaligtasan noon nung siya ay samampalataya, at sa kasalukuyan tumatanggap pa rin siya ng kaligtasan, at sa hinaharap sabi niya, siya namang magliligtas pa sa amin. Di pa ba? So marami palang kaligtasan sa Biblia, no? Ang isang mga halimbawa, kapag nagkasakit po ka, ipinanalangin ka, so gumaling kasi yung pagkakasakit, ang tawag po doon kaligtasan, no? Yan, mababasa po natin yan sa James, no, 5:15. Sabi dito, ang panalangin ng pananampalataya ay magliligtas sa may sakit at ibabangon siya ng Panginoon, at kung nagkasala siya ay papatawad sa kanya. So yun pa palang gumaling kasi yung sakit, kaligtasan po yun, no? Yun pong makaligtas ka mula sa mga sakuna, no, mula sa disgrasya, kaligtasan po ang tawag nun sa Biblia, no? Pero pagka sinabing kaligtasan na talaga na pagdating sa paghuhukom, dahil ang sabi, no, ang Diyos, no, ay magliligtas sa atin, no? Yun pong future na kaligtasan na atin pang tatanggapin. Iwan ko lang kung may tatanggapin pa bang kaligtasan ng itong ating kausap, no? Ang sabi kasi sa Biblia, ang sabi ni Kristo, Mateo 10:22, no? Paki-flash sa screen. Mateo 10:22. Ang sabi dito, at kayo'y kapuputan ng lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan. Datapot ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. So dito po, ang mga kausap ni Kristo dito ay mga sumasampalataya niya sa Kanya, no? Mga sumusunod na sa Kanya. Ang sabi niya, ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas, no? So, Why? Me too, I couldn't sleep well. Pala na Me mga too. sumasampalataya, mayroon silang tatanggaping kaligtasan pagdating ng araw pagka sila ay nanatili. Pero kapag hindi sila mananatili, malinaw ang sabi sa talata, no? So hindi sila maliligtas. Kaya ngayon, no, paano natin matatanggap yung sinasabi ni Kristo, no? Ano yung basihan ni Kristo pagka siya ay babalik na? Ano ang kanyang basihan kung ang tao ba na ito ay For breakfast. o hindi? So ano ang sabi ni Kristo? Sa John 5:28-29, ganito ang ating mababasa, no? John 5:28-29. Ang sabi ni Kristo dito, ganito. In Salmon. At kayo'y John 5:28. Tomorrow, do you have work tomorrow? No. Huwag ninyong Do you have Wait lang, pamute sis. Kanina, pamute. Yato tayo na.
There's so many people. It's gonna be so fast. Okay, tuloy ka na. Wait lang bro. She's not going? Sis Nena? But I mean, you are going. Sis Nena? You're not. Pamute mo na. Pamute mo na sis Nena. Sis Nena, pamute mo na. Sis Nena. Okay, proceed ka bro. Okay. So, si Kristo pala, pagka babalik na siya at igagawad niya na yung kaligtasan doon sa mga nanatili, no? Sa kanya, ano ang kanyang sabi? Sino ba ang kanyang gagawaran ng kaligtasan? Ang sabi dito, huwag ninyong ipanggilalas ito sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nasa libingan ay makarinig ng kanyang tinig at magsisilabas ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na maguli sa buhay at ang nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na maguli sa paghatol. So maliwanag po sa mga talatang ito, no, John 5:20 to 29, na ang ano pala, ang dadalhin lang pala ni Kristo sa langit, ang kanyang kakasamahin ay hindi yung mga gumagawa ng masama, no? At lalong hindi yung mga tamad na walang ginagawa, kundi ang sabi, no, at magsisilabas ang mga nagsisigawa ng mabuti, John 5:29. So maliwanag po 'yan na meron po talaga silang ginawa. Hindi pinili ni Kristo yung nagtatanga-tangahan lamang, 'di ba? Hindi niya pinili yung mga tamad na mga tao na ayaw sumunod. Pagka Biblia po kasi ang pag-uusapan natin, no, ano ba ang definition ng gawa? Paano ba natin masasabi na ang isang bagay ay gawa? Halimbawa, no, sinabi ni Kristo, ito ang utos ko sa inyo. So pagka meron siyang utos na binanggit at pagka sinunod mo, ano ang tawag doon? Di ba gawa yon? So ibig sabihin, ang gawa ay ang pagsunod sa utos. Di po ba? Ngayon, ang sabi ni Kristo, no, John 13:34, sabi niya, ako'y magbibigay sa inyo ngayon ng bagong utos, no? Ang utos na ito ay magsiibigan kayo, sabi sa lahat, isang bagong John 13:34. Isang bagong utos ang sa inyo ibinibigay ko na kayo'y mag-ibigan sa isa't isa, na kung paanong iniibig ko kayo ay mag-ibigan naman kayo sa isa't isa. So ito pala ay utos na mag-ibigan tayo, no? Kung yan ay susundin mo, siyempre ginagawa mo ang kanyang utos. Kung ikaw ay umibig sa iyong kapwa gaya ng pag-utos niya, ang tawag diyan ay gumawa ka, di pa ba? Kasi iniutos anumang bagay na iniutos, pagka sinunod, ang tawag po diyan gawa. Ngayon, bukod diyan sa pag-ibig, ano pa ba ang mga bagay na iutos, no, na dapat nating sundin, no, para mabilang na gawa? Ito, sa isang talata sa 1 John 3:23, ganito naman ang ating mababasa. Ito yung bagay na ito iniutos na dapat nating gawin. Ano ang sabi dito? At ito ang kanyang utos, na manampalataya tayo sa pangalan ng kanyang anak na si Kristo, at tayo'y mga kaibigan ayon sa ibinigay niyang utos sa atin. So maliwanag pa pala na yung pagpanampalataya, no, yung magkaroon ka ng faith sa anak, yun ay iniutos. So kung yun ay iniutos at pagka sinunod mo, ano ang tawag doon? Siyempre gawa po yun, no? Gawa po yun, no? At yan po yung magiging basihan, kalaunan, pagdating ng paghukom. Ikaw ba, sinunod ba yung utos na manampalataya sa anak? Baka iba yung pinanampalatayaanan mo, ibang gawa yun. Hindi yan ikaliligtas mo. Pero kung ang sinasampalatayaanan mo ay yung anak, siyempre yung gawa na yan ay sukat na ikaligtas mo pagdating ng paghukom, no? At bukod dyan, binanggit yan, no, at tayo'y mga ibigan, no? Bakit palaging nakaakibat yung pag-ibig, no? Yung sinabi ba at kanyang utos na manampalataya at mga ibigan? Dahil alam po ninyo, bukod sa pananampalataya, meron pa pong mas mabigat sa pananampalataya. Yun po ay ang pag-ibig. Kaya ang sinasabi ni San Pablo sa unang Korinto 3:1, sabi niya dito, kung ako'y magsalita, no, first, ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel na tapat wala akong pag-ibig, ay ako'y naging tanso na tumutunog o batingaw na umaalingaw-ngaw. So, kahit pala yung kanyang mga gifts na natanggap, no, nakapagsalita siya ng mga wika, yung mga speaking in tongues, no, at ano pa mga nagawa niya, pero kung wala siyang pag-ibig,
eh, parang naging tansong tumutunog daw siya, parang wala siyang kwenta. Di po ba? So, importante po ba talaga na gumawa tayo ng pag-ibig, no? Ibigin natin ang ating kapwa. Napaka-importante po niyan. Dahil ang sinasabi po ng talata, ano? Sabi, ang pag-ibig, sa 8, ang pag-ibig ay hindi nagkukulang kailanman kahit maging mga hula ay mga tapos, maging mga wika ay titigil, maging kaalaman ay mawawala. So, yun pa palang mga hula, yung panghula, matatapos daw yan. Matapos, pero ang pag-ibig ay hindi matatapos. Sabi dito, dapat ngayon na natili ang tatlong ito, ang pananampalataya, ang pag-asa at ang pag-ibig. Ngunit, ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. So, meron pa palang mas dakila kumpara doon sa pananampalataya. Kaya, yun mismo ang sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo na ito ang iniutos ko sa inyo na dapat ninyong ganapin. Kasi kung ano man ang kanyang iniutos, simpre gagawin po natin yan. Pagka hindi ka sumunod sa kanyang utos, so ibig sabihin, ikaw ay masuwayin sa kanya. No? Pagka masuwayin, masama ang iyong ginagawa. At ang iniligtas lamang ni Kristo, ang sabi, ang gumagawa ng mabuti ay siyang ibabangon niya sa buhay. Kaya kung hindi mo gagawin ang kanyang mga iniutos na umibig at saka sumampalataya, hindi ka po maliligtas. Dahil yan, kung gawa na yan, ang basihan, no, ng Diyos pagdating ng araw sa ating kaligtasan. Sige, time na po yata. So dyan nagtatapos ang unang pahayag ng ating affirmative, no? At dako tayo sa ating pagtatanong ng negative. Brother Jesse ng Born Again, 7 minutes bro. Okay. Your time start now. Una kong tanong sa'yo, may claim ka na may iba't ibang uri ng kaligtasan. May mababasa ka bang letra por letra na may 2 o 3 uri ng kaligtasan? Binasa ko na po kanina sa 2 Korinto 1:10 po, no? Past, present, and future po yun. Naligtas, inililigtas, at maliligtas pa. So, 3 po yun doon. Past, present, and future na kaligtasan. Binabanggit ni San Pablo. San Pablo ko sabi nun, hindi kung sino-sino lang. Next question. Ulitin ko ang tanong. Meron o wala? May mababasa ka bang sinasabing may 3 uri ng kaligtasan? Letra por letra. Diwa po. Letra por letra. Nandun po sa diwa, no? Pagka sinabing naligtas, past, inililigtas, present, maliligtas, future. So, magkaiba po yan sila kasi past, present, and future nga eh. Diba? Kasi kung magkapareho lang, dapat isang bis na lang binanggit yan. Hindi na binanggit na past, present, and future pa. Okay. Pag sinabi ko bang sumasampalataya at sasampalataya, ibig sabihin may 3 uri ng pananampalataya? Yes, yung pananampalataya mong natapos na noon, no, yung sampalataya, tapos yung kasalukuyan at yung sa hinaharap pa. Kasi kung titigil ka sa gawang iyan, hindi ka po maliligtas. Kailangan mo talang ipagpatuloy ang paggawa ng mabuting gawa na yan. Dahil yan yung basihan ni Kristo sa kaligtasan. Saan mo yun mababasa letra por letra na may 3 uri ng pananampalataya sa Biblia? Sinundan ko lamang po yung iyong tanong, no, na ikaw may sabi na kung samampalataya ka, mananampalataya at sampalataya pa. So, base sa iyong pagtatanong, so yun ay gawa po yun. Ayon sa iyong tanong. At kung hindi mo talaga ipagpapatuloy yun, siyempre, ibang usapan na yun. Kasi ang sabi, ang magtitiis lamang, no, ang makapagpatuloy lamang hanggang sa wakas, ang siyang maliligtas. Okay, pag sinabi kong sumamba ako, sumasamba ako at sasamba ako, ibig sabihin ba nun may 3 Diyos? Hindi po, kundi meron kang 3 gawa, yung nagawa mo na, yung kasalukuyang ginagawa mo at yung gagawin mo pa. So, gawa po ang ibig sabihin nun. So, kailangan mo talagang gumawa ng gumawa para ka maligtas. Kasi kung titigil ka niyan, siyempre alam na, no, pag sa mga tumatalikod, hindi talaga kinalulugdan ng Diyos yan pagka ikaw ay tumalikod. Okay. Next question. Pag sinabi ko bang Diyos ng nakaraan, kasalukuyan at Diyos ng darating, ibig sabihin may 3 Diyos? Hindi po yan 3 Diyos, siya pa rin yun. Pero Diyos nung una, pinaniwalaan mo, Diyos ngayon, dapat maniwala ka rin hanggang ngayon. At lalong-lalo na sa hinaharap, kailangan mo rin sampalatayanan, no, na siya yung Diyos. Dahil kung titigil ka sa paggawa na yan, hindi ka nga po maliligtas. Dahil yun yung bastayan ng Diyos para maligtas ka. So hindi patunay na dahil may nakaraan, may presenta at may future ay 3 na ang Diyos. Tama ba ako? Hindi po, no, kasi ang ano nga natin, ang ating pinag-usapan yung patungkol sa gawa, no. Kung ikaw ay sumasampalataya sa Diyos noon, gawa mo 'yon. Kung ngayon sumasampalataya, gawa mo pa rin 'yon.
'di ba? Moderator, Kailangan mo objection. Jesse, ano yan? Hindi gawa ng Diyos ang tinatanong ko sa kanya, kundi may Diyos ng nakaraan, Diyos ng kasalukuyan at Diyos ng darating, ibig sabihin tatlo ang Diyos. Ay ang tinatanong ko sa kanya, hindi gawa. Okay, tatlo ba daw ang Diyos? Yes or no? Bro Sam? No po, hindi po tatlo ang Proceed, Diyos, no, proceed, dahil bro. siya pa No rin daw, yung Dun sa may bandang ano. So ang ibig sabihin, hindi porkit, Papamute ko na. pamute. So hindi porkit may nabanggit na nakaraan, kasalukuyan at darating, tatlo na. Tama o mali? pagka ang tinutukoy mo po ay yung entity, Pamute bro Hernan ha. sino to nakapincam? Pagka ang tinutukoy mo po no ay yung Diyos, syempre siya pa rin yung mula nung una kasalukuyan darating. Pero yung gawa mo, pagka itinigil mo yan, no, yung ginagawa mo noon, yung ginagawa mo ngayon, no, at saka yung gagawin mo sa hinaharap, so pagka itinigil mo yan, hindi ka nga po ililigtas ng Diyos nga. No, kahit pareho lang yung ginagawa mo, basta past, present, Next and question. future yung ginagawa mo, yun yung basta. Next question, doon sa James 5:10, yung naligtas sa sakit, kaligtasan ba yun sa langit? Kaligtasan po yun sa sakit, no, yun pong binabanggit no, na pagka ang sumasampalataya, ipinalangin, siya ay naligtas na sa kanyang karamdaman. So, ganun din naman po yung tao, no, pagka siya ay masama nung una, itinigil niya, nagsisi siya, sumampalataya sa ginawa niya yung mga iniutos na magsisi, ibig sabihin maligtas po siya. Kaligtasan po yun, pero hindi pa po yan yung sa impyerno kasi darating pa po yun sa hinaharap. Pagka ikaw nga ay nagpatuloy, maliligtas ka sa impyerno, pero kung hindi ka magpapatuloy, Next question. mapapasanalit ka sa impyerno. Dito sa Matthew 10:22, sinasabi dito, ang manatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Ano ang context nito? Ay ang context po na kailangan ka pong gumawa kasi ang kausap niya po dyan, hindi po yung mga hinaharap, kundi yung mismong nandoon sa kanyang palibot ng time na yon. Kinakausap niya sila na kung hindi kayo manatili, hindi kayo maligtas. Kailangan yung manatili hanggang sa wakas ng iyong buhay, no? Pahayag dos Gs. So sila ang kausap nila mismo, huwag mo nang sabihin na ibang tao pa yan. Actually, kasama din po niya, pero Next question, yung utos ni Kristo na mag-ibigan kayo, kanino to iniutos? Sa mananampalataya o sa unbeliever? iniutos po yan sa lahat, no? Lahat po ang inutosan niya na dapat mag-ibigan kayo kasi kung hindi kayo mag-ibigan, ano pinagkaiba niya sa iba daw, di ba? So kung ang pag-ibig kasi masigit pa yan sa pananampalataya, no? Maging yung kalaban, kung hindi sila sumunod, hindi na problema ng Diyos yun, pero kasama sila sa inutosan na dapat mag-ibigan. Saan mo mababasa doon sa talata na sinabi doon na itong sinasabi ni Kristo na mag-ibigan kayo ay utos ito sa lahat? Saan doon mababasa sa talata? Letra por letra. Nandun po sa Matthew 28:19, ang sabi kasi, humayo kayo sa lahat ng bansa at ituro ninyo mga bagay na ituro ko sa inyo. So kung ano yung itinuro niya sa mga apostoles, yun pala ay ituturo sa lahat ng tao, Matthew 28:19, at kasama po doon ang pag-ibig. Kaya lahat po ay natusan na magsibigan. Yun, next question. Yung sinabi ni Kristong, if you love me, keep my commandments. Sino ang inutusan doon? Yung nagmamahal o hindi nagmamahal? Lahat po ay inutusan doon, no? Lahat po ay inutusan. Pagka nagmahal ka na, dapat mong ipagpatuloy yung pagmamahal mo. Kaya inutusan pa rin sila na dapat i-keep yung commandments, no? Kailangan talaga sundin i-keep Kasi hindi ka lang naman kasi isang bisis lang gagawa, kundi ipagpapatuloy mo yun. So para hindi ka makalimot, dapat talaga kang i-remind always, no? Na i-keep yung commandments. Next question. Yung sinabi mo kanina na ang pinakamalagang utos ay ang pag-ibig. Ano ang salitang pag-ibig sa Grego? Yan pong pag-ibig sa gay po ay tatlo po yan. Meron pong agape, meron pong sophia, at saka meron pong eros, no? So, babasa mo po yan sa Gawa 13:13, no, na ang Objection, moderator, objection. Ang objection ko, hindi ko tinatanong kung ano ang tatlong uri ng pag-ibig. Ang tinatanong ko doon sa talatang binanggit niya, ano yung nakasulat doon sa yung pag-ibig na sinasabi niya, ano ang nakasulat doon sa Grego? Yung word na pag-ibig. Yung pag-ibig doon, anong naisulat doon? Yung nakasulat mismo sa talata. Ayan pong binanggit sa 13:13 na mas dakila pa sa pananampalataya. Ayan po ay agape. Agape daw, Pag-ibig bro. po yan. Okay. Pag sinabi bang agape, ano ito? Galing sa tao o regalo ng Diyos? Pareho po yun, no? Time. 7 minutes time. Okay. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang unang pagtatanong ng ating negative.
At by the way, sa mga bagong pasok dyan, ang topic ngayon ay patutunayan ng ating affirmative na sa gawa ang basihan ng kaligtasan. Ang affirmative natin mga kapatid, yung tinatanong kanina si Brother Samuel Tahuda, founder ng MCGU mga kapatid. At negative naman yung magpapahayag ngayon si Brother Jesse ng Born Again. Brother Jesse, 10 minuto bro. Your time start now. Maraming salamat, Bro Rasha, at magandang gabi sa lahat nakikinig. At ang paksa po natin ngayon ay patutunayan niya na gawa ang ay requirement sa kaligtasan. At patutunayan ko naman po na hindi at pananampalataya lang. So bakit hindi maliligtas ang tao sa gawa? Or sabihin pa nating mabuting gawa na sinasabi niya. Why? Dahil unang-una, ang kaligtasan ay libreng regalo. Pag sinabi po nating libreng regalo ang kaligtasan, ibinigay ito sa iyo, kaya nga libre, ibinigay ito sa iyo ng walang kapalit. Ibinigay ito sa iyo ng walang kapalit. Kasi pag binigay mo yan na may kapalit, hindi na yan regalo. Either pautang yan, or babayaran mo, or binili mo. Kasi pag sinabing regalo, hindi yan nagre-required ng kapalit. Ngayon, kung alimbawa, ibinigay sa iyo ang regalo, ginawan mo siya ng mabuti, wala nang kinalaman doon yung pagre-regalo. Paano niya man ni-regalo yon, wala ka doon ginawa kung bakit niya ibinigay sa iyo. Kumpleto niya yung regalo sa iyo, kumpletong kabaitan niya yon. Sinasabi sa Romans 6:23, ang basihan natin dito na regalo ay sa Romans 6:23, but the free gift of God is eternal life through for the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Sinasabi yan doon na ang free gift ang kaligtasan. So ang free gift po, hindi po yan nabibili. Kasi pag hindi yan napapalitan, kasi kung napapalitan mo yan, hindi na yan magiging regalo. Yan ang number 1. So, pangalawa, kukontrahin niya mismo ang talata ng Episo. Pero may palusot na siya dito sa Episo. Bakit? Kasi nag-imbento na siya ng 3 uri ng kaligtasan. Mamaya tignan nyo kung paano magtilapon yung mga claim niya kanina na may 3 uri ng kaligtasan. Tatanungin natin siya, papatunayan ko sa inyo na magtitilapon yon. So, anong sabi doon sa Episo 8 to 10? Para sabihin niya, baka hindi ko naman ikutan 10. Anong sabi doon sa Episo 2:10? Sabi doon sa Episo 2:10, wait lang mga kapatid titignan ko lang para sigurado tayo hindi ako magkamali. Memorize ko to pero gusto kong basahin. Pasensya na kayo kapatid, impronto kasi ito eh. Hindi ako nakapagsulat dito at hindi ako sabi dito, sa Episo, wait lang. Ito na lang sa screen. Hindi bro, 8 hanggang 10, 8 hanggang 10. Ito na, ito ay sapagkat sa biyaya, kayo ay nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito ito ay sapagkat sa biyaya, ibig sabihin sa biyaya, ibinigay ng Diyos yung kaligtasan sa biyaya, naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi ito dahil sa inyong mga gawa. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa, upang hindi kayo magmalaki ng sinuman. Ito'y sapagkat tayong kanyang nilikha at nilikha niya tayo kay Kristo para sa mabubuting gawa. So malinaw diyon sa 8 na ito'y sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa inyong mabubuting gawa. So kung palalabasin mo na gawa ang pananampalataya, ay kontradiksyon na sabi doon sa pamamagitan sa biyaya kayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa gawa. Pag ipinilit mo yung gawa doon, sasalungatin mo na yon. So pangatlong basihan natin na hindi, sapagkat mga kapatid, guilty tayong lahat sa kasalanan. Alam nyo, nung magkasala si Eva at si Adan, naputol na yung gawa. Doon pa lang pwede nang puksain ng Diyos ang tao. Kasi nga, Kung iyon ngang kaisa-isang utos,
bigyan ko yun din. Kung yun nga kaisa-isang utos, bumagsak ang tao, yung pangbibigyan mo pa siya ng pagkarami-raming utos. Hindi nga nasunod yung isa, bibigyan mo pa ng pagkarami-rami, lalong hindi masusunod yun. Kahit alin pa dun sa 10 utos yun, may masuway ka lang dun na isa, guilty ka na sa lahat. Guilty ka na dyan sa lahat. Kaya sabi baga ni James, ang sino man sumunod sa lahat ng utos at sumuway sa isa, sumuway pa rin sa lahat. So ibig sabihin, kahit pa masunod mo yan lahat, may masuway kang isa, guilty ka na sa lahat, ibig sabihin, hindi ka talaga maliligtas sa gawa. Hindi ka maliligtas sa gawa. Sapagkat kailangan mong perpektuhin yan. Sa kumbaga sa hukuman, kasi ang batas ng Diyos, lahat, kahit ano pa yan, isa-isahin mo yung batas na yan, lahat yan nagre-required ng walang hanggang impyerno. Magkasala ka lang dyan sa isa, sapagkat ang sabi, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, yun lang hinihingi. Pag nagkasala ka, kailangan mong isatisfy yung yung preso na yun. Kumbaga sa hukuman, napatunayan ng hukuman na guilty ka, kailangan mong daanan muna yung sentensya na yun. Kaya ang nangyari, hindi doon nakalampas ang tao. Kaya sabi sa Roma, walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So paano yun? Kaya ang ginawa, si Kristo ang pumarito. Siya ay binigay ng Ama, sabi sa John 3:16, "For God so loved the world, that He gave us His only begotten Son, upang ang sino man sumampalataya ay di mapamo kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan." So ibinigay yun ng Diyos upang ang sino man sasampalataya. Kung kaya pala natin maligtas sa pamamagitan ng gawa, ano pang silbi ng pagparito ni Kristo? Pwede naman tayong maniwala sa Diyos. Pwede naman tayong maniwala sa Diyos at gumawa ng mabuti kahit hindi na mamatay si Kristo. Nawawalang kabuluhan ngayon ang ginawa ni Kristo. Dahil tayo pala ang gagawa sa kaligtasan natin. Hindi ganun mga kapatid. Regalo ang kaligtasan at ito'y tinatanggap ng libre. Hindi mo ito kailangan pagsumikapan. Sabi sa Titus, iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. So, kung tayo man ay gumagawa, yun ay dahil iniligtas tayo. Katulad ng nabanggit kanina ni Bishop Ramon. Kung tayo may gumagawa, dahil tayo iniligtas at hindi para maligtas kasi, para mong sini-insulto si Christ na hindi sapat pala yung ginawa ni Kristo. Hindi sapat, kailangan mo pa pala siyang tulungan. Hindi sana, ikaw na lang ipinako doon. Na kaya mo naman pala iligtas ang sarili mo sa gawa, useless na ngayon si Kristo. Nawawalan ng kabuluhan. Yung bigyan natin yan ng punto. So, at hindi porket hindi to, kasi ang ginawa niya kanina, nagpakarami-rami siya ng talata. Na ang bawat talata, may mga context yan. Hindi mo pwede ang pagpatong-patungin. Kung talagang tama ang aral mo, kahit isang talata, tatayo yan. Kasi ang ginagawa ng mga pattern ng mga religion, kinaano nila mga talata. Kumbaga, sinasalansan nila para umayon sa turo nila, na iba naman ang context. Katulad nung ginagamit niya kanina sa agmanatiling tapat hanggang wakas. Ang context nun, yung aabutan ng tribulation, hindi siya. Hindi tayo. Kasi sapagkat sabi doon sa context no, may darating na kapighatian. So ang sinasabihan nun, yung aabutan ng kapighatian na yun. Hindi siya. Hindi yung kausap doon sa talatang yun, kundi yung mga taong aabutan sa kapighatian. Sabi nga doon sa talata, sapagkat sa araw na iyon. Kasi may araw siyang sinasabi, hindi sa araw na ito. Yung manatiling tapat doon, hindi yung kaligtasan sa langit, kundi kaligtasan sa tribulation na darating. Kaya yan ang ginagawa ng pagsasalansan ng mga talata para pag ano-anohin ng context na iba naman ang sinasabi ng mensahe. Na yung kaligtasan yun sa mga abutan ng tribulation, hindi yung kaligtasan. Kaya tignan mo pattern, nag-iimbento pa ng 3 uri ng kaligtasan. Ibig sabihin, may unang kaligtasan, may pangalawa. Nakapasa ka dun sa unang kaligtasan, may 2 ka pang dadaanan. Paano kung namatay ka dun sa una? Sasabihin, hindi ligtas pa rin yan. May ligtas na pala dun sa una. Bakit ka pa nagdalawa? Palusot na lang yung 2 May nagpauso kasi yan Tatlo daw uri ng kaligtasan. Tapos doon, pag ginawa mo na yung isa,
Gagawin mo pa yung dalawa. Eh, ang problema sa paniniwala yan, hindi mo alam kung kailan ka mamamatay. Paano kung namatay ka dun sa una, anong ilulusot mo? Ay, ligtas pa rin yan kasi nga, ligtas pala, bakit nag-imbento ka pa ng pangalawa? Yung pangalawang akbang niya ng kaligtasan, ang purpose lang nun para pagtakpan yung ibang maling doktrina. Para kung sakali, ay ligtas na tayo dyan sa una, pero dito sa pangalawa, gagawa tayo. O yun ang palusot doon, kaya inimbento yung two kinds of salvation. At hindi porket may nakaraan kasalukuyan at darating na sinasabi, ay patunay na tatlo, hindi. Yung naligtas, tumutukoy yun doon sa panahon na nung naligtas noon at yung maliligtas, sa kausap niya ngayon at yung mga maliligtas, tumutukoy sa atin. Okay mga kapatid, at dyan nagtatapos ang unang pagtutol ng ating negative. Brother Jesse ng Born Again. Dako tayo sa 7 minutes na pagtatanong. Brother Samuel Tahuda ng MCGU, your time start now, bro. Okay, itatanong ko yung sa Roman 16:3 na sabi niya, free gift daw yung kaligtasan. So ang tanong ko, lahat ba ng tao ay binigyan ng free gift ng kaligtasan o hindi? Yes, lahat binigyan yan sapagkat nilinaw naman na lahat ay nagkasala, so kailangan lahat bigyan ng biyaya. Next question. Okay. So ibig mong sabihin, kung lahat ay binigyan, ibig sabihin walang mapapahamak sa impyerno. Tama po ba? Ganun po bang ibig sabihin pagka lahat ay binigyan ng free gift? Not necessary kasi kahit nabibigyan ka ng isang regalo, kung hindi mo ito tatanggapin, hindi pa rin ito mapapasayo. Next question. Okay. So ibig sabihin, yung tumatanggap lamang ang siyang maliligtas pagdating ng araw, tama po ba? Correct. Okay. Yun po bang pagtanggap, yun po ba ay mabuting gawa o hindi? Hindi yun mabuting gawa, hindi yung gawa sapagkat tinanggap mo yun sa pananampalataya at ang pananampalataya ay hindi gawa. Regalo ito ng Diyos. Next question. Okay. So, sang-ayon ka ba na ang gawa ay yun yung pagsunod sa utos? Ang gawa, pwede. Pwede naman yan. Oo. Ang gawa ay pagsunod sa utos, pwede yan. Next question. Okay. So, ibig sabihin, lahat ng iniutos, pagka sinunod mo, ang tawag doon gawa. Tama po ba? Depende pa rin yan na hindi lahat ng utos ay gawa. Katulad yung pananampalataya, magiging circular reasoning yan kung ang pananampalataya ay gawa, sapagkat ang pananampalataya ay kaloob ng Diyos yan, hindi ang gawa. Kasi salungat yun sa episo na sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi gawa. Magiging magsasalungat yun doon. Next question. Okay. Yun po bang sa episo 2:8 no, na kayo'y nangaligtas? No, sa alin po ba sila nangaligtas? Obvious naman ang sagot ko dyan, naligtas sila sa walang hanggang parusa dahil sa akin isa lang ang kaligtasan. Next question. Okay. Yun po bang episode 2:8? So yan po ba ay pinangaral din ni San Pablo doon sa ibang mga iglesia nung una katulad ng Roma? Ay hindi, pero ang mensahe ng Bible na yan ay para sa lahat. Next question. Okay. So no, ang sinasabi diyan sa talata no, episode. Okay, ang sinasabi diyan no na tayo ay inihanda ay para sumunod para doon sa mga mabubuting gawa. Ang tanong ko, kapag ba hindi mo dinaanan yung mabubuting gawa na binanggit sa 2:10, maliligtas ka ba pagdating ng paghukom o hindi? Yes, maliligtas ka dahil nilinaw naman doon na sa pasabiyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa gawa. Nauna yung biyaya, tinanggap mo sa gawa. Ngayon ay tinanggap mo sa pananampalataya at kung gagawa ka man, wala na yung kinalaman. Dahil nauna ang 10, nahuli ang 10, hindi siya nauna. Nauli siya kung gumagawa ka man dahil ligtas ka at hindi ka para maligtas. Sapagkat nilinaw doon sa 8:9 na naligtas ka sa biyaya ng pananampalataya, hindi sa gawa. Next question. Okay. Ang sabi mo, maligtas pa rin kahit hindi sumunod doon sa mabuting gawa na dapat daanan. Ngayon, ang sabi ni Kristo sa John 5:29, ang gumagawa ng mabuti no, ay siyang maliligtas. Ngayon, ang tanong ko sa iyo, sino sa inyo ni Kristo ang nagsasabi ng totoo? Ikaw na nagsasabi na maligtas yung hindi sumusunod sa gawang mabuti? O si Kristo na nagsabi ang gumagawa ng mga mabuti ang siyang maliligtas? Parehas kaming nagsasabi ng katotohanan dahil ang definition ko ng mabuti pag nasa iyo si Kristo. Pag wala sa iyo si Kristo, hindi ka madideklarang mabuti. Kahit ano pang gawin mo. Bakit? Sabi sa Hebrew, without faith, it is impossible to please God. Next question.
Okay. Yun po bang na kay Kristo gumagawa ba yun ng mabuti o gumagawa ng masama? Gumagawa sila ng mabuti dahil sila ay ligtas at hindi para maligtas. Next question. Okay. Nung sinabi ni Pablo, no, na siya ay 1 Corinthians 15:1 ang to, no, na sinabi niya na ang ay pinangaral niya yung mabuting gawa, no, na ang manghagsihawak doon ay siyang maliligtas. So, inaamin mo ba na meron pang pagliligtas na inaasahan si Pablo na mangyayari in the future? Paulit nga ba? Paulit kasi medyo dalawang bahagi yung tanong mo eh. Paulit. Okay. Ang tanong ko, no, si San Pablo, no? Si San Pablo kasi sumampalataya na siya. So ang tanong ko, siya bilang sumasampalataya, meron pa ba siyang inaasahang kaligtasan in the future or wala na? Oo, siyempre naman, kahit ligtas ka na, kailangan mo pang magpatuloy upang manatili ang kaligtasan. Kasi wala naman akong aral na once save, always save. So gumagawa siya dahil ligtas siya at hindi para maligtas. So nagpapatuloy siya sa hangganan. Next question. So kung si Pablo ay hindi gumagawa ng mabuti, no, ayon sa inihanda ng Diyos noong una, pagdating ng araw, no, na ang sabi ay ano daw, no, yung gumagawa ng mabuti. So kumbaga, paano ngayon maliligtas si San Pablo kung hindi siya gumagawa ng mabuti? Kaya ang sabi naman ni Kristo ay ang gumagawa lang ng mabuti ang siyang maliligtas. Lalabas magkukontra yan eh. Hindi, kung hindi gumagawa si Pablo ng mabuti, ibig sabihin nun wala siyang pananampalataya at wala sa kanya si Kristo. Dahil uulitin ko na naman, ang definition ng pagiging mabuti ay pagkakaroon ng Kristo. Bakit? Iisa lang ang mabuti. Sabi ni Kristo, don't call me good. Only God is good. Isa lang. Ibig sabihin, ang definition ng pagiging mabuti, nasa iyo ang Diyos. Kaya wala yung problema. Kahit magdagagawa ka dyan ng kung ano-ano, kung wala sa iyo ang Diyos, hindi ka mabuti. Next question. Okay, next question ko. Ang pananampalataya ba na makapagligtas? Pananampalatayang buhay o pananampalatayang patay? Pananampalatayang buhay, pero ang bumubuhay sa pananampalataya ay si Kristong tinanggap mo at hindi ikaw. Sapagkat patay ka bago mo tinanggap si Kristo. Next question. Okay. Pagka Biblia po ang pag-uusapan, paano po mabubuhay ang pananampalataya mo? Gagawa Sinasabi sa James 2 na ang pananampalatayang walang kalakip na gawa ay patay. Sinasabi doon, pero inuulit ko na ang nagdi-define ng kabutihan ay hindi ikaw, kundi si Kristo na tinanggap mo. Sapagkat nung wala pa sa iyo si Kristo, wala kang kakayahang gumawa ng mabuti. Next question. Okay, so tinatanggap mo ngayon, no, na para mapanatiling buhay ang pananampalataya mo, kailangan mong gumawa doon sa mabuting gawa na inihanda nung una. Hindi ko yan tinatanggap. Nananatiling buhay ang pananampalataya ko dahil nasa akin si Kristo. Okay mga kapatid, so dyan nagtatapos ang first stage ng ating debate at shoutout muna sa ating mga nasa live mga kapatid. Nandyan lagi si Aladin Gregorio ng Baptist mga kapatid, Amy Alfonso, parang freelancer pa ata si Amy. Ayan. Shoutout din dito sa ating basa tayo ng mga ilang comment mga kapatid. Monte Calvo Odette, ulit-ulit na. Aladin Gregorio, Zach Jacob ng Bantay Pinto, nakulangan pala si MCGU sa gawa ni Kristo kaya dapat gumawa para maligtas. Malinaw naman na si Kristo ang tumubos sa atin para maligtas. Sabi ni Elmer Chavez, saang talata mababasa yung sinabi ni Kristo na ang gumagawa lang ng mabuti ang maliligtas? Pambihira naman tong MCGU. Shoutout din kay B-Boy Manga. Huli ang born again pagkat ang pagtanggap ng biyaya na ibinigay ni Kristo ay gawa. Shoutout din kay Dudes Arisgado. Yari yung pagtanggap, gawa yun. Shoutout din kay Amy Alfonso. Nagbigay siya ng star mga kapatid. Maraming salamat. At Nena Despidiones ng Catholic. Tagilid ang iglesia ng mga tamad. Shoutout din kay Albert Hinkel. Di naman uri yun. At Prince Jumong watching from Bahay Aliwan. Regards sa iglesia ng mga tamad at iglesia ng mga pagod.
Shoutout din kay Umar Gordo, Mustabro Jesse, at Jimwell Bungalos, lagi-lagi yan. Support from Albay. Ayan, shoutout sa inyo mga taga Albay. At yun, gusto ko din batiin mga kapatid, by the way, ang ating mga nasa live. Nandito si Herman Falcon ng Church of God. Nandito din si Esther Marasigan ng Rangers of God. Nandito din si Ang Dayuhan ng Rangers of God. Ramon Leroy, Bishop Ramon Leroy ng Born Again. Nena Despidiones ng Catholic. Nandito din si Pastor Joven Platilla ng Born Again. Nandito din si Daniel Borella ng Rangers of God. Heartache na Yuhago ng Rangers of God. Jobis Rabi ng Rangers of God. Pastor Rosendo ng Born Again. Prince Jumong ng Saksi ni Jehovah. Zach Jacob ng Bantay Pinto. Ricardo Malabon ng Rangers of God. John G. Argawanon ng Ang Dating Daan. At Jose Bayre Rangers din yan. Ayan. Jose Bayre ng Seventh Day Adventist. At again mga kapatid, dako tayo sa ating rebuttal stage. Ang topic natin ngayon ay patungkol dito sa patutunayan ng ating affirmative na sa gawa ang basihan ng kaligtasan. Brother Samuel, your time start now, bro. Okay, maraming salamat po, no. So kanina po tinanggap po ng ating kausap, no, na kailangan mo pala daw tanggapin yung ini-offer sa iyo, no? Kasi kung hindi mo tatanggapin, hindi ka rin maliligtas. At siya mismo umamin na yung pagtanggap mo na yun ay isang uri ng gawa. O diba? Di siya na mismo umamin na tama yung ating tinitindigan na gawa ang basihan sa kaligtasan. Dahil lang tinanong ko siya kanina, ano ba ang definition ng gawa? Yan ba yung pagsunod sa utos? Sabi niya, oo. Diba? Yun ang pagsunod sa utos. Ano yung gawa? Ano ba yung utos ng Diyos? Magsiibigan kayo, samampalataya kayo. Diba? So kung hindi mo yan sinunod, kung hindi ka samampalataya, maliligtas ka kaya? Sabi niya, hindi daw yan gawa. Iniutos nga eh. Pagka iniutos at sinunod mo, gawa po yan kapatid. Ang problema kasi sa kanila, no, kahit pilit pa rin nilang i-deny, hindi nga raw sila gumawa. Mismong pagsunod sa utos na samampalataya, kagawa po yan. Dahil may nag-utos sa iyo eh. Diba? May nag-utos sa iyo, sinunod mo, gawa ang tawag dyan. Hindi lang siguro nila naintindihan yung meaning ng salitang gawa. Dahil para sa kanila, iwan ko lang kung ano yung gawa sa kanila, no? Hindi talaga nila naintindihan. At ito pa, no, para sa kanila pala, no, yung binabanggit sa Episodio 8, yan na daw yung kaligtasan sa impyerno. Abati, meron bang impyernong binabanggit dyan sa Episodio 8, no? Pagkaumpisahan mo yan sa 1, ang sabi dyan, no, kayo'y binuhay niya ng kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. So, yan pala yung panahon na kung saan yung mga tao na yan ay hindi pa nakakilala kay Kristo. So, sila ay mga patay sila sa kasalanan. Kaya, nung sila ay kumilala na kay Kristo at sila ay at sumampalataya, so yun ay isang uri ng kaligtasan yun. Kaya yung tinatanong ko siya, no, kung yan ba ay iniaral din ni Pablo sa ibang iglesia katulad ng Roma? Hindi daw. Hindi nga siya nagbabasa ng Biblia, no? Kasi si Pablo pala may pinipili, ito lang ang inaaralan niya ng gawa. Parang yung nakaharap ko tuloy na si Alexander, iba daw ang kaligtasan sa Hebrews dahil kailangan daw yun ng gawa sa James. Sa piso daw, iba. Parehong apostol yan sila lahat nagsabi niyan eh. No? Itong si San Pablo na nangaral ang Episodio 8 na kayo nangaligtas, yan ay pinangaral din niya sa Roma. Kaya nga nung tinanong ko siya kung saan nangaligtas, sagot niya sa impyerno daw. Basahin natin. Si San Pablo mismo ang magsasabi, no? Si San Pablo mismo, no, ang magpapaliwanag sa kanyang sulat sa Episodio 8, no, kung saan nga ba naligtas, no? Yung sa 8 na yan nasabing hindi daw sa gawa, 'di ba? Kundi sa pananampalataya. Ngayon, ano ang sinasabi ni San Pablo? Saan ba sila naligtas? Sa impyerno na kaligtasan na ba yan ang binabanggit sa Roma 8? So basahin natin sa Roma City 4 hanggang 6, no? Paki-flash lang sa screen, no, yung Roma 7:4 up to 6. Sasabi dito, gayon din naman mga kapatid ko, kayo'y nangamatay rin sa kautusan sa magitan ng katawan ni Kristo upang kayo'y makisama sa iba sa makatuwid bagay doon sa nabuhay na maguli upang tayo magsipagbunga sa Diyos.
So pareho sila ng binabanggit sa Efeso 2:1, di ba? Pareho sila ng context na namatay dahil sa kasalanan ngunit binuhay na magmuli. Ano ang kasunod, no? Verse 5. Romans 7:5, no, up to 6 to. Sapagkat nang tayo nangasalaman, ang mga pitang salarin na pawang sa pamagitan ng kautusan ay nagsigawa sa ating mga sangkap upang magsipagbunga sa kamatayan. Datapwat, no? Verse 6, Roma 7:6. Datapwat ngayon tayo'y nangaligtas sa kautusan, yamang tayo'y nangamatay doon sa nakatali sa atin. Ano pat, nagsisipaglingkod na tayo sa panibagong espiritu at hindi sa karatihan ng sulat. So ito pala yung kaligtasang binabanggit ni Pablo rin sa Efeso 2:8. So tayo'y nangaligtas sa kautusan, yamang tayo nangamatay doon sa nakatali sa atin. So yun palang sinasabing kaligtasan yun, hindi pa yan yung sa impyerno kasi sa darating pa yun eh. Ang sinasabing kaligtasan dyan, hindi ka na raw sakop doon sa kautusan noong una. No? Nung ibinigay sa Israelita noong una, hindi ka nasakop doon. Kaya ang sabi, no, kung yun pa rin ang gagawin mo, eh, hindi na yun yung kalulugdan ng Diyos. No? Acts 13:39, no? Sa aariing ganap na tayo dito sa kautusan ni Kristo, hindi na yung sa kautusan na ibinigay noon kay Moises. No? Kaya yan yung sinasabi sa 2:8 na hindi sa gawa. Aling gawa? Yung gawa na kung saan ang sinusunod mo ay yung gawa na iniutos sa panahon ni Moises. Hindi yun ang ikaliligtas mo. No? Kundi dito kay kaligtas, dito ka kay Kristo. So, nangaligtas na tayo doon, hindi na tayo hahatulan sa magitan ng kautosang iyon. Pero pagdating ng araw, tayo na mga sumasampalataya kay Kristo, meron pang paghatol. No? Meron pang paghatol sa atin dahil tayo ay haharap pa sa kanyang hukuman. 'Di ba kung haharap ka sa hukuman, ano bang gagawin mo doon? Audience lang? Kapag sinabing haharap ka sa hukuman, ibig sabihin huhukuman ka. At ano ang hukom ni Kristo? Sabi ni Kristo, 'di ba? John 5:28-29, ang gumagawa ng mabuti, ayun naman pala eh. Pagka ikaw pala ihaharap na sa hukuman, no? Ang basihan doon, hindi sinabing ikaw ba ay gumagawa ka ba, 'di ba? Ang tinatanong ang pinakabasihan talaga sa kaligtasan doon gawa, no? Maging sa Revelation 20 verse 13, ang mga patay ay hinahatulan sa magitan ng gawa. Bakit? Kasi maging pananampalataya kay Kristo, yan ay uri ng gawa. No? Nalala ko tuloy nung nagdebate kami ni Arian Fuentes, inamin niya mismo na yung pananampalataya sa 1 John 3:23, yan ay gawa dahil yan ay iniutos at yan ay kasama sa ipaghuhukom sa iyo. Di po ba? So, yan po bang pananampalataya? Gawang mabuti po ba yan? Siyempre, gawang mabuti po yan dahil yan po ay iniutos ng Diyos. Yan po ay inihanda ng Diyos noong una. Di ba? Binanggit yan sa Efeso 2:10 mismo. Meron palang mga mabuting gawa na nakahanda na siyang dapat nating lakaran, nasabi sa talata. Sapagkat tayo kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para maging tamad. Hindi naman siguro, no? Para sa mabubuting gawa. Ayun naman pala. Para pala tayo sa mabuting gawa. So, yan pala bakit tayo dinesign, no? Para sa mabuting gawa. So, kung tayo ay nagsilakad doon sa bagay na hindi naman talaga dinisenyo para sa atin, ano ang kahinatnan natin? 'Di ba? Kasi ang sabi dito, no? Na tayo nilalang kay Kristo Jesus para sa mabuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. So meron pala tayong daan na lalakaran, no? Yan yung mabuting gawa na inihanda ng una. Pagka yung mabuting gawa na iyan ay hindi natin lalakaran, liliko tayo ng ibang daan, ano ang mangyayari sa atin? Dito sa Proverbs 14:12, titingnan natin kung ano ba yung dulo pagka hindi mo susundin yung mabuting gawa, no, na dapat mong daanan. So sa Proverbs 14:12, ganito ang ating bababasa. May daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. Diba? So pagka pala sinusunod mo yung sarili mong kagustuhan, ayaw mo doon sa daan na mabuting gawa na dapat mong lakaran, sinasabi sa talata, no, ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. So kung yun ay kamatayan, kaligtasan ba yun? Siyempre hindi yun kaligtasan. 'Di ba? Kasi kamatayan yan eh.
Kaya pagka talaga, pagkakaligtasan ng ano natin, ang pag-uusapan, eh lahat tayo iwan ko lang sa kanila no kung meron pa ba silang inaasahang kaligtasan. Pero si San Pablo kasi, ang pangaral niya, no, ay meron pa siyang inaasam na kaligtasan, 'di ba? So, hindi lang siya isang beses na ligtas, no? Kundi meron pa siyang inaasam. At sabi 1 Corinthians 15:1 to 2. Ang sabi, ngayon ipinatlasag sa inyo mga kapatid ang ebanghelyo na sa inyo ay aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinanatilihan. Sa magitan naman ito'y ligtas kayo kung matyagan ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo. Meron palang kondisyon. Sa kanila walang kondisyon eh. Kahit kanino lang na binibigay yung kaligtasan, eh lalabas pati Satanas binigyan na din ng kaligtasan kasi kung kanino lang, no? Ang Diyos po no ay nag-offer ng kaligtasan doon sa mga doon sa mga nagsisisi, no. Yun yung binibigyan. Yung hindi naman nagsisisi, yung hindi naman nagbabago sa kanilang mga masamang gawa, alangan ba naman offeran niyo ng kaligtasan? 'Di ba? Ang sabi ni San Pablo, no, sa magitan naman ito, iligtas kayo kung matagan yung iingatan. Yun pong pag-iingat, gawa po yan eh. 'Di ba? Iingatan mo yung bagay na nandyan sa iyo. Yan po ay gawa. Kasi kung hindi yan gawa, eh hindi mo yan iningatan kung hindi ka gumawa. Kaya yung pag-iingat, gawa po yan at gawang mabuti po yan. Dahil pwede mo yang maiwala kung hindi ka maingat. 'Di ba? So yung kaligtasan pwedeng maiwala pag hindi ka maingat. Kaya dapat iingatan mo talaga yan. So ang pag-ingat ay gawang mabuti. May time pa ba? Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang rebuttal ng ating affirmative Brother Samuel Tahuda, founder ng MCGU mga kapatid. Dako tayo sa ating negative naman, Brother Jesse. 7 minutes bro, your time start now. Sabi mo kanina, kapag inutos, gawa yan. Inaamin mo ba na sinabi mo yan? Yes, dahil nakasulat mismo sa Biblia po yan, no? Oo. Ang pagsunod kasi doon sa utos, yan po ay gawa. So, pag inutusan kita ngayon na huwag kang gagalaw, gawa yan? Yes, pagka sinunod ko, hindi ako gaya. Siyempre yun ay pagsunod sa utos kaya gawa po yan. Hindi ka na gumalaw, gawa pa rin yan sa'yo? Yes po, gawa. Dahil yan po ay pagsunod sa utos. Kaya gawa po yan. Ang tinatawag po dyan nung una sa elementary, locomotive at non-locomotive na motion, di ba? Nalalak tuloy yung aral sa elementary eh. Non-locomotive sa kalamuko. So doon sabi mo, mayroon pang paghatol sa huli, mayroon pang paghatol sa uling sa kumbaga sa katapusan, mayroon pang paghatol. Agree ka ba dito sa sinabi ni Paul sa Romans 8:1 na ang mga nakay Kristo ay wala ng paghatol? Yes or no? Maling salin po yung ginamit mo na wala ng paghatol, no? Kasi kung titingnan natin, hindi naman po judgment yan pagdating sa English, no? Ito basahin natin, no? Ang sabi dito, English. There is therefore now no condemnation. Hindi po sinabing there is therefore now no judgment. Kasi lahat po tayo ayon sa ikalawang Korinto 5:10, harap tayo sa hukuman. Sabi mo mali ang pag-translate ko. Anong version ng Bible ang tinranslate ko? Ang Tagalog kasi na binabasihan mo, ang ginamit diyan walang paghatol. Sa English kasi ang gamit condemnation, no? Okay, ano ba sa judgment? Okay. Basahin mo sa English diyan. Okay, ano ba sa Tagalog ang condemnation? Yun pong parang ipapahamak ka, condemn no? Yung hindi ka ipagpapahamak, condemnation yan eh. So kung hindi ka na mapapahamak, may paghatol pa ba sa'yo? Yes, may paghatol po sa iyo. Ang sabi nga po, ikalawang Korinto 5:10, harap ka po sa hukuman. So kung hindi ka harap sa hukuman, yun ang walang paghatol. Pero kung harap ka sa hukuman, may paghatol na gagawin sa iyo. Either kung gumawa ka ng mabuti, ang hatol sa iyo ay maliligtas ka. Pero kung masama ang gawa mo, ang hatol sa iyo ay kamatayan. So may hatol talaga. Okay na ako, bro Rasha.
ng Winiwave ng ating negative ang kanyang oras. At shoutout muna sa mga kapatid natin na nasa comment box mga kapatid. Shoutout kay Jose Belsa Harold, KJB sana gamitin. Shoutout kay Esther Marsigan, kanino ka mahal. Shoutout din kay Moises Escultura, Samuel, walang makapaghihiwalay sa Diyos dahil kay Kristo. Kaya ang kaligtasan ay hindi mahihiwalay sa tao. Shoutout din kay Sister N. Masunurin. Sabi naman ng Dodds Arisgado, panalo na si Samuel Tahuda, taob ang mga Tamadyan Church. Shoutout din kay Biboy Manga, mate po ang born again sa kanyang stand. Elmer Chavez, ang layo naman ng context sa Roma 7:4-6 para i-connect sa context ng episo 2:8 hanggang 9. Napaka-cool to naman ang aral nitong MCGU. At Gilbert Bonawabra, shoutout daw from Antipolo, at si Jemuel Bungalos is watching from Tabaco City, Albay. Ayan. So, Brother Jesse, rebuttal bro, 10 minutes. Your time start now. So, ito, papatunayan natin na wala siyang napatunayan. Makinig kayo at kailangan dito ng talino. Unahin natin yung latag niya. Sabi niya, doon daw sa 2 Corinthians 1:10, isa daw yun sa kaligtasan, naligtas tayo sa malaking kamatayan. Unang hakbang daw yun ng kaligtasan. Bakit mali siya doon? Kasi kung naligtas ka sa malaking kamatayan, darating na malaking kamatayan, edi wala ka ng kamatayan. Edi ligtas ka na, wala ka ng kamatayan, ligtas ka. So wala nang pangalawa doon. Inimbento niya lang yung pangalawa. So sabi niya, yun nga, nag-imbento siya ng dalawang uri ng kaligtasan at ang ginamit niyang halimbawa, naligtas at maliligtas. To, patunay daw yun na tatlo na. Nung tinanong ko na siya kanina, na yung bang Diyos ng nakaraan, Diyos ng kasalukuyan, at Diyos ng darating, dahil ba tatlo yun, tatlo na ang Diyos? Sabi niya hindi. So hindi pala patunay dahil may past tense, may kasalukuyan at may darating na tense, ay tatlo na. Hindi kasi ang tinutukoy doon sa past tense ng maliligtas, yung panahon na wala pa tayo. Katulad din na Abraham, naligtas sila nung panahon na yun. Tapos yung sa kasalukuyan naman, yung sa kasalukuyan nagsasalita si Jesus or yung alagad, sila yung naligtas. At yung darating, tayo yun. Hindi yun ibig sabihin na tatlo na ang kaligtasan. Kundi may tatlong uring tao na maliligtas sa kaiba-ibang panahon. Na nakaraan, kasalukuyan at darating, hindi yung patunay na tatlo, imbento lang yung tatlo para lusutan yung maling aral. So alin pa dito, yun, isa pa yun, sa manatiling tapat hanggang wakas, may context yun. Bakit mali siya doon? Kasi hindi niya binasa ang buong context. Ang buong context noon ay sa kapighati ang darating. Sinasabi doon, may malaking kapighati ang darating at ang manatiling tapat hanggang wakas doon ay siyang maliligtas. Hindi siyang kausap, hindi yung mga alagad ang sinasabihan, kundi yung mga aabutan doon. Maliligtas sila saan? Sa kapighatian. Hindi sa langit, hindi sa impyerno. Doon sa kapighatian may context. Mali na naman yung context niya. Mali yung context niya, ginagamit nilang kaya pinagpapatong-patong niya yung talata. Tapos sabi niya, utos daw ni Kristo, mag-ibigan kayo. Nung tinatanong ko na siya, ano yung pag-ibig doon sa sabi niya, agape. So ano ba yung agape? Galing ba yun sa'yo? Hindi. Pag sinabi mo agape, pag-ibig yun ng Diyos, pinakamataas na uri ng pag-ibig, kaloob yun ng banal na espiritu. Kaya sabi ni Paul, yun? Ang bunga ng espiritu ay pag-ibig. Marami yun. Agape yun ang nakalag doon. Ibunga yun ng Espiritu Santo, hindi yung galing sa'yo. Wala ka naman pag-ibig nung wala pa sa'yo si Kristo. So mali na naman siya doon. So punta tayo dito, baka maubusan tayo ng oras. Punta tayo dito sa mga sa rebuttal niya. Yung pagtanggap ko raw, gawa yun. Sabi niya, yung pagtanggap ka, gawa yan. Kaya nga nililinaw ko, depende yan. Kasi yung pagtanggap ko, pananampalataya ang ginamit ko. Ang pananampalataya ba gawa? Hindi, ang pananampalataya ay kaloob din yan ng Diyos. Hindi ang gawa. Kasi kung gawa yan, pati yung paralyzed, gumawa pala. Pati yung nandun nakapako sa katabi ni Kristo, nanampalataya yun, ikukonsider mo palang gawa yun. Pananampalataya yun. So, at isa pa, kukontrahin niya doon yun, na kayo naligtas sa pamamagitan ng biyaya, kayo naligtas sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa gawa.
Kung sinabing sa pananampalataya at hindi sa gawa, gawa din pala yung pananampalataya, nagkukontra-kontra na ngayon ang sinasabi ni Paul. Pinagkukontra-kontra niya, inamin ko daw, nagawa daw ang pananampalataya. Hindi ko yun inamin. Nagawa ang pananampalataya. Nilalagyan niya lang ako sa bibig ko nang hindi ko sinabi. Nilinaw ko na ang pananampalataya ay hindi gawa. And yet, pinipilit niya na sinabi ko daw yun. Tapos sabi niya, pag inutos daw, gawa yun. Inutos ka, paano mo ba nag-respond sa pananampalataya pa rin? Hindi ka pa rin gawa, hindi nga po gawa ang pananampalataya. Hindi naman paano mo ba sinunod yung utos ng pananampalataya? At wala akong problema sa utos. Pinalalabas niya kasi doon, ay may kailangan gawin sa utos. Wala ka akong problema sa utos. Kasi sumusunod ako sa utos dahil ligtas ako at hindi para maligtas. Ulit-ulitin niya sa tainga niya yan dahil ako tinuturuan niya. Sumusunod ako. Wala akong argumento na hindi ako sumusunod. Kaya nilalagyan niya ako ng mga policy. Straw man. Sumusunod ako dahil ligtas ako. Wala akong turo doon sa latag ko na hindi na ako sumusunod. Wag mo kong lalagyan sa bibig ko nang hindi ko sinabi para lang magmukha kang tama. Dahil hindi lang lulusot sa akin. Nagmamagaling ka pa kanina nung una, kala mo. Sabi niya, saan daw naligtas sa Epeso? Hindi daw naligtas doon sa kaligtasan sa walang hanggan. Dahil sabi niya, babasahin ko mismo sa Epeso. Ay ang katapos-tapos, ang binasa niya Roma. Ang binasa niya Roma. Sabi niya, sa Epeso niya babasahin. Pumunta siya sa Roma. Iba naman ang context ng kautusan ng tinatalakay doon ni Paul. Ang tinatalakay ni Paul sa Roma, kautusan. Ang tinatalakay dito sa Epeso ay kaligtasan sa biyaya. Hindi law. Tingnan mo kung paano tayo linlangin ng taong yan. Hindi lulusot sa akin yung panlilinglang mo. Tapos sabi niya, mayroon pa daw mga paghatol. Sa mga nakikristo, nilinaw na nga, wala nang pag-atol sa mga no condemnation. Hindi niya naunawa kung anong condemnation. Sabi niya, ay hindi ka dyan, hindi judgment yan. Wala nang paghatol sa mga nakikristo, gusto niya pang baguhin. May gagawin daw talaga. Ulit-ulit na ako sa kanya. Ulitin ko sa tainga niya, naniniwala kami sa gawa, kahit tinatawag niyo kaming mga iglesia ng tamad. Gumagawa kami. Pakinggan mo sa tainga mo ha, gumagawa kami. Dahil ligtas kami at hindi para magawa. Huwag nyo kami ng instrument policy na tamad. Yan ang inmirap sa inyo. Dahil hindi nyo maunawaan, ini-instrument nyo. Pare-pares kayong nag-instrument sa amin. Gumagawa kami. Ulit-ulitin niya sa tainga. Gumagawa kami dahil ligtas kami, hindi para maligtas. Sapagkat sabi ni Paul, maraming beses niyang ginamit ang salitang save. Past tense. S-A-V-E-D. Ligtas na yung mga kausap niya, hindi niya tinuturuan para maligtas. Kayo lang nag-imbento niyang dalawang uri ng kaligtasan, which is wala kang nabasa. Yung ginamit mong batayan is fallacy pa. Dahil may nakaraan, may kasalukuyan, ika may darating, tatlo yan. Ay yung Diyos ng kasalukuyan darating, ay tatlong Diyos din sa'yo. Anong utak ba yan mayroon ka? Hindi porkit may nakaraan at kasalukuyan darating, tatlo-tatlo na yan, wag mong gaganunin. Pati pananampalataya, ginawa mong tatlo. Lalabas din yan, kung kahit anong gawin natin, tatlo din. Hinalikan kita noon, hinalikan kita ngayon, halikan kita, tatlo ng klaseng halik. Kung mali yung kaisipan niya, mga turo lang yan hindi ko nababanggitin, baka ginaya mo lang, kinupya mo lang, taro yan noong isa. Nung nakalibing na. Maling aral yan na tatlong uri ng kaligtasan, walang ganyan, sapagkat si Kristo lang ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay sa sukat ikaligtas ng tao. Acts 4:12. Wala nang ibang ibinigay sa kaligtasan. Huwag ka mag-imbento ng tatlong kaligtasan. Si Kristo ang kaligtasan. I am the way, the truth, and the life. I am the resurrection and the life. Wala sinasabing tatlong uri ng kaligtasan. Imbento nyo lang yan para pagtakpan ng maling aral nyo. Hindi kayo lulusot sa akin. Naghamong ka pang yabang mo, hindi mo naman pala kayang tindigan yan. O, tingnan mo, puro pala silang yung ginagawa mo. Ulitin ko to, baka tirahin niya na naman maya. Hindi ako tutol sa gawa. Buksan mo ang tenga mo ha. Gumagawa kami dahil ligtas, hindi para maligtas. Sana maintindihan mo na. Mayroon daw kondisyon ng kaligtasan, sabi niya. Mag-ano ka? Bakit may sinabi ba ako ditong once saved, always saved? Ha? Sinabi ko ba na once naligtas ako, lagi na akong ligtas para ibato mo sa akin yung condition of salvation? Wala naman akong sinabi. Doon yan sa kausap mo, kay pastor, kung sino yung kausap mo, doon mo yan isabi, wag mo sa akin. Dahil wala akong turo na once saved, always saved. Kaya conditional sa amin ang kaligtasan talaga. Manatili ka sa pananampalataya at mananatili sa iyo ang kaligtasan. Okay, wag mo kong babatuin yung puro palas yung ginawa mo sa akin. Wala ka naman natindig eh. Nag-imbento ka lang ng mga term. Wala ka nailatag. Sa totoo lang, kung seryoso yung mga nakikinig dito, naunawa nilang wala ka nailatag.
Dahil wala ka naman nabasa na 3 uri ng kaligtasan, naggamit ka lang ng fallacy. Dahil may nakaraan kasulukuy darating, 3 na. Nag-imbento ka, tapos nagdoon ka pa sa ipiso, papalusutan mo pa ako doon na hindi ka paus ka tapos-tapusin sa Roma ka din pala tatakbo. Sabi ko nga, pattern niya ng kulto. Gamitin mo yan sa iba mong kausap. Huwag sa akin dahil hindi yan lulusot sa akin dahil nakita ko na yung aral mo noon pa. Yung imbento nyo ng 2 uri ng kaligtasan. Nilinaw na nga, si Kristo lang ang kaligtasan. Mag-iimbento ka pa ng 2. Ulitin natin yan. Sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay sa sukat ikaligtas ng tao. Walang 3. Kapag nasa iyo si Kristo, anong sabi sa unang Juan? Basahin natin sa unang Juan. Isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo kayo na sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Basahin niyo natin sa natitirang minuto natin. Hindi ko lang kasi, pero ano ko yan 1 John 11:13. Nag-imbento kayo ng 3 uri ng kaligtasan para lang ano. Ang sino mang kinaroroonan ng anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang sino mang wala sa kanya, anak ay hindi kinaroroonan ng buhay na walang hanggan. Isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. O, buti na lang, buhay na walang hanggan ang ginamit dito. Kasi kung kaligtasan, makakapag-imbento ka pa. Ano, kung kaligtasan na nilagay dito, mag-iimbento pa yan. Ibang kaligtasan yan. 3 uri yan. O, buti na lang, buhay na walang hanggan ang nilagay dito. Hindi na siya makakalusot ngayon. Dahil sino man kinaroroonan ng anak ay may buhay na walang hanggan. Wala kang lusot. O, di ba? Sinusulat ko ito sa iyo upang malaman mo, kapatid, na sumasampalataya may buhay na walang hanggan. Time. Okay mga kapatid, para di mawala yung ating init, tuloy-tuloy tayo. 7 minuto, second cross. Brother Samuel Tahuda, 7 minutes bro, your time start now. Ano? Okay, tanong ko, ikaw ba kiniklaim mo na ligtas ka na, yes or no lang? Yes, dahil sa pananampalataya kay Kristo. Next Okay. question. Ang next question ko, ikaw ba ay meron pa bang inaasahan na kaligtasan gagawin ang Diyos pagdating sa iyo sa hinarap or wala na? Meron pa dahil wala akong turo na once always ibig sabihin pwedeng mawala sa akin ng kaligtasan. Next question. Okay. So, sabi mo pwedeng mawala sa iyo ang kaligtasan. So, ano yung mga bagay no na posibleng dahilan para mawala sa iyo ang kaligtasan? Dahil lumalis ka sa pananampalataya. Next question. Okay. So, sang-ayon ka ba na tayong lahat ay haharap sa hukuman ni Kristo ayon sa nakasulat sa 2 Corintos 5:10? Hindi ako sangayon diyan sapagkat may sinasabi sa Roma na ang haharap lang sa hukuman ay mga walang Kristo. Nilinaw na Kristo na sa mga nasa kanya ay wala ng paghatol. Next question. Okay, babasahin ko ang talata sa Roma, no? Sabi dito, sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan ayon sa ginawa niya, maging mabuti man o masama. So, sang-ayon ka dito o tutol ka sa talata na harap tayo sa hukuman ni Kristo para hukuman ng ating gawa? Sangayon ako sa talata, ngunit hindi ako sangayon sa interpretation mo dahil introduction lang yan ni Paul. May gusto siya dyan ipaunawa sa Romans, saan ba sinabi mo, Romans? 2 Corinthians 5:10. 2 Corinthians 5:8. Paulit na lang ng tanong, hindi ko siya kala ko Romans. Sorry. 2 Corinthians 5:10, basahin ko yung talata ha. Sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa hukuman, sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. So tayo daw huhukuman ayon sa ginawa ng ating katawan, mabuti man o masama. Yun daw ang basihan ng paghukom sa hukuman ni Kristo. Agree o hindi ka agree? Agree ako dyan. Pero ang sinasabi dyan ay sa paghatol yan sa puting hukuman, pagbibigayan ng mga reward, hindi yan paghatol sa maliligtas at hindi maliligtas. Kundi pagbibigayan ng reward sa sino man mga magtatagumpay at bibigyan niya ng bawat, bibigyan niya ng regalo ang bawat, pagpapala ang bawat na magtatagumpay. Hindi yan yun sa kaligtasan sa, doon sa maliligtas at hindi maliligtas. Next question. Okay. Binanggit na rito sa last phrase na ng talata na ayon sa ginawa niya maging mabuti o masama. So, ito kasi hukuman ni Kristo to.
So binanggit ni Kristo sa John 5:28 to 29 na ang gumagawa ng mabuti ay sa pagkabuhay, ang gumagawa ng masama ay sa kamatayan. So ito bang sinasabi ni Pablo dito sa 5:10, no? Na hukuman ayon sa gawa, mabuti man o masama. Iba ba 'yun sa binabanggit ni Kristo sa John 5:28 to 29 na ang gumagawa ng mabuti ay sa pagkabuhay, ang masama ay sa kamatayan? Magkaiba ba 'yun sila o hindi? Hindi yan magkaiba, ngunit inuulit-ulit ko na may sarili silang definition kung ano ang mabuti. Ang mabuti saan sinasabi nila pag nasa iyo ang Diyos. Pag wala sa iyo ang Diyos, hindi ka mabuti. Hindi ka mabuti dahil gumawa ka ng masama o mabuti. Hindi ka masama dahil gumawa ka ng mabuti at masama. Mabuti ka dahil nasa iyo si Kristo. Next question. Okay. So ayon doon sa paghuhukom na gagawin ni Kristo ayon sa talatang John 5:20 to 29, alin ang kanyang ililigtas? Yung gumagawa ng masama o yung gumagawa ng mabuti? Paulit po rin, hindi ko narinig yung talata. Sorry. Paulit ng... Okay. Ang tanong ko yung doon sa John 5:28 to 29, no? Ang tinatanong ko kung alin ang ililigtas ni Kristo nung kapag siya ay igagawanan niya ang kanyang hukom. Ang gumagawa ba ng masama o ang gumagawa ng mabuti ang kanyang ililigtas? Ganun pa rin ang sagot ko. Ang ililigtas dyan ay ang gumagawa ng mabuti at again, ang definition ko ng mabuti ay kapag may pananampalataya ka. Dahil kapag wala kang pananampalataya, kahit gumawa ka, hindi yan magiging mabuti. Sapagkat sabi sa Hebrew, without faith, it is impossible to please God. Sapagkat sabi sa Isaiah, ang mga gawa nating mabuti ay karumihan lamang sa Kanya. Next question. Okay, so ibig sabihin, sang-ayon ka sa aking pinatutunayan na ang gawa ang basihan ng kaligtasan kasi sabi mo, ang gumagawa ng mabuti ay siyang ililigtas ng ating Panginoong Kristo pagdating ng paghukom. Wala akong sinasangayunan na ganyan. Huwag mong ilagay sa bibig ko. Wala akong sinasangayunan. Ang sinasabi ko, pag nasa iyo si Kristo, doon ka mabibilang na mabuti. Kahit pag gumawa ka ng gumawa, kahit gumawa ng gumawa ang mga itista, kung wala sa kanila ang Diyos, walang kabuluhan ito. Next question. Okay. Tatanong ko itong sa Mateo 10:22. Sino ba yung kausap ni Kristo dito? Ang kaharap niya o ibang tao? Saan bro? Saan talata? Sorry. Mateo 10 sa Mateo 10:22, basahin ko yung talata ha para malinaw. Sabi dito, at kayo'y kapupuutan ng lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan, datapot ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. So, sino ang kausap ni Kristo dito? Yun bang nandoon sa araw na yun na sinalita niya ito o iba? Ang sinasabihan niya doon is yung aabutan ng kahirapan na yon, na tribulation, hindi mismo yung alagad na yon. Kasi wala naman ebidensya na naabutan nila yung paghihirap na darating na sinasabi doon. Next question. Okay. Noon bang kumbaga doon tayo sa grammar, no? Kapag po ba sinabing kayo, no? Or you sa English, yan po ba ay third person or second person yan pagka sinabing kayo? Second person yung pag kayo. Next question. Okay. So, kung second person yan, ibig sabihin, nandyan yan mismo, di ba? Kasi kapag wala dyan, yan tawag dyan ay third person. Kung wala dyan sa mismong pangyayari yan, tama po ba? Paano bro? Papalinaw nga ng tanong. Hindi ko naunawaan. Sorry. Ano ko lang pagka second person, ibig sabihin, kaharap yan ng nagsasalita. Di ba? Kasi kung hindi niya kaharap, no, ang tinutukoy niya, ang tawag dyan sa grammar, third person. So, sangayon ka ba, dahil sabi mo second person yan, sangayon ka ba na ang sinabihan niya dyan ay kaharap niya mismo? Sangayon ako na ang sinasabihan dyan ay mga kaharap niya, mga mananampalatayan. So, pwede yan tubukoy sa kanila or doon sa susunod pang mananampalataya. Next question. Okay. So, sabi mo, ang kaharap, ang ano niya dito, ang kausap niya dito ay mga sumasampalataya, kaharap niya mismo, no? So sabi ni Kristo dito, ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. So kung yung mananampalataya na iyon ay hindi nakatiis, gumawa siya ng masama, maliligtas pa kaya? Wala akong sinabi na kaharap niya, sabi ko pwede. Not necessary yung kaharap niya. Pag mong ilagyan ang bibig ko ng ganun na sinabi ko yun. Next question. Ikaw mismo nasabi second person eh. Second. Natatawa tuloy ako. Okay bro,
pagka pala sinabi mo no na kayo, ikaw ay kapag pala sinabing kayo, ang kahulugan pala niyo hindi kaharap. Pag sinabi kasi brong kayo, pwede yan tumukoy sa lahat ng mananampalataya. Kaya pwede yan tumukoy sa kanila o sa susunod pang mga mananampalataya. Kasi katulad yan, hindi ka naman kasama sa inutusan diyan. Ibig sabihin, bakit mo sinusunod yung mga utos? Kasi tinukonclude man sarili mo. Nakasama ka sa mananampalataya, di ba? Next question. Okay mga kapatid, so dyan nagtatapos ang second stage ng ating debate at dako tayo sa final conclusion. Mauuna dito si Brother Jesse bilang negative na ang sayin natin yung ating topic ulit ha, na ang basihan ng kaligtasan ay sa gawa. Brother Jesse bilang negative, your time start now bro. Bilang sa conclusion sa total, wala siyang nailatag. Lahat refuted natin. Nagpatong-patong lang siya ng talata para mahirap nating ma-refute. Pero gaano man yung karaming talata mo, masusundan at masusundan ko yan. Dahil nakita ko na yan. Wala siyang nailatag. May nailatag ba siya, na-refute natin yung iba? Malinaw naman. Siguro bias lang magsasabi na hindi natin na-refute. In fact, yung tinayo natin ay hindi niya na-refute. Hindi niya pinansin yung tayo natin. Ang pinansin niya lang yung sa kanya lang. Yung sinasabi natin na regalo ang kaligtasan, hindi niya na-refute. Yung yung pangalawa kong tindig kanina, na ang kaligtasan ay tayong lahat ay guilty sa kasalanan, kaya hindi tayo maliligtas sa gawa. Hindi niya yun ni-refute. At yung pangatlo, kanina, na nakalimutan ko na isang latag ko, pero wala siyang ni-refute sa aking latag. Sinundan niya lang yung mga argumento ko sa kanya, nakalimutan niya yung latag ko. Pero malinaw mga kapatid, na ni-refute natin yung mga niya. Nag-allegation lang siya sa akin lagi, sa hindi niya nauunawaan, at inalagyan niya ako sa bibig ng mga hindi ko claim. Kayo na lang ang bahala, kayong bahala magtingin, kasi conclusion naman ito, ayaw ko na maglatag. Kayo, maging totoo lang kayo sa sarili nyo, na-refute ko ba yung mga sinabi niya? O wala akong na-refute sa kanya, nanatili ba? Wala akong makita kasi unang-una, yung mga claims niya naman ay wala naman talagang basihan. Bunga lang ng paghalo-halo ng talata, at wala siyang ibinibigay na dahilan kung bakit that is a necessary interpretation. Pag sinabing necessary interpretation, sino ba ang nagsabi ng interpretation na yan? Kasi hindi pwede dito na literal mo lang yung binasa. Na sinasabi mo lang na yun ang interpretation niya kasi marami naman nagbabasa niyan. Not necessary, lalo na wala naman siyang nabasang letra por letra na may 3 uri ng kaligtasan. Sapagkat malinaw na malinaw ang Bible na si Kristo lamang ang kaligtasan. Walang 3 uri ng kaligtasan, tulitin ko yan para wag nang pamarisan ng mga susunod. Walang 3 uri o 2 uri ng kaligtasan, si Kristo lamang ang kaligtasan. So wala siyang nailatag, i-reimbento lang at paghalo-halo ng talata katulad ng ginagawa ng ilan para kunwari magmaganda at paghalo-haluin niya yung mga talatang sinasabi ng gawa. Magkakaintindihan lang tayo niyan sa stage ng kaligtasan kasi sa kanila sa stage, kailangan mong sumampalataya gumawa para ka maligtas, pero hindi ganyan ang sinasabi ng Biblia. Sa biblical na kaligtasan katulad ng ibinigay ng mga hindi nalimutan ko 'yon, na ang hakbang ang totoong hakbang ng kaligtasan ay pre-gift ang kaligtasan na una, tatanggapin mo siya at mahuhuli ang gawa. So ang gawa ay resulta. Hindi pwedeng gagawa ka muna para ka maligtas. Kasi by the time na gumagawa ka, bigla kang natigok, hindi ka naligtas. Sa kadya, bakit? Kasi hindi mo daw nagawa lahat. Yan ang lalabas dyan. Pero lulus, ay hindi, ligtas pa rin yun. Yan ang complexion yan. Kaya laging nauna ang kaligtasan. Bakit? Anong sabi ni Kristo? Today is the day of salvation. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Di tulad na sinasabi niya, na sa future daw ang kaligtasan. Walang ganon. Ngayon, kahit ang mga apostol, ngayon ang araw ng kaligtasan. Ngayon. Kaya nauna ang kaligtasan, saka ka gagawa. Hindi ka gagawa para maligtas kasi marami kang sasalungating talata na sinasabing kayo'y naligtas sa biyaya sa pamagitan ng pananampalataya at hindi sa gawa. At sa Titus, niligtas kayo ng Diyos sa inyong mabubuting niligtas kayo sa pananampalataya ay sa biyaya at hindi sa gawa. In fact, binigay ni Pablo malinaw na halimbawa si Abraham sa Romans 4. Na anong sabi doon, bago pa man si Abraham tinuli, bago pa man siya gumawa, bago pa man siya sumunod, siya ay iniligtas na dahil sa kanyang pananampalataya at hindi dahil sa kanyang mga nagawa. Napakalinaw niya mga kapatid. Siya ang ibinigay na halimbawa sa mga hintil. At maging sa lahat, dahil naniniwala ako na ang kaligtasan
ay laging sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi kailanman sa gawa. So yun na lang ang conclusion natin mga kapatid. Wala siyang nailatag, kahit mag-assume siya, sa kanya lang yun na may napatunayan siya. Pero malinaw na wala at bunga lang ng mga fallacy at mga patong-patong ng talata. Yan na siguro. Magandang gabi sa inyong lahat mga kaibigan at pagpalain ko ng lahat ng Panginoon. Okay, that is Brother Jesse ng Born Again. Dako tayo sa final conclusion din ng ating affirmative. Brother Samuel Tahuda ng MCGU, 5 minutes. Your time start now, bro. Okay, maraming salamat na. So ang ating kausap ay puro na lang komento, wala nang argumento, no. Sa pagka-Biblia po ang pagbabatayan natin, hindi po isang sitas lang yung kaligtasan, no. Kasi si Kristo na mismo may sabi, ang magtitis lamang hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Ang gumagawa lamang ng mabuti ay siyang ililigtas na John 5:20-29. So, lagi po nating tatandaan na tayong lahat haharap sa hukuman ni Kristo. Sila hindi na sila harap. Hindi ka pala kasama kay Kristo, hindi ka harap. Kasi ang sabi ni San Pablo, no, ikalawang Korinto 1:10, ikalawang Korinto 5:10, ganito ang sabi, no. Sapagkat tayong lahat, pagka sinabing tayo, sa bagay hindi na siya kasama. So hindi siya kasama pala dito sa sinasabi ni Pablo. Pero si Pablo, sinasama niya ang kanyang sarili sa pagsabi niyang tayo. Sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa sa mga bagay na ginawa. So, sa pamamagitan ng katawan, ayon sa ginawa niya maging mabuti o masama man. So ang mananampalataya pala, siyempre naligtas na niya ng una, pero gaya nga ng sabi kanina, hindi naman daw siya laging ligtas. Siya mismo umamin na wala siyang sinabi na lagi siyang ligtas. Kaya dapat ka nang mag-isip kapatid, no? Dahil ang sinasabi ni Kristo, ang magtitiis lamang. So kung hindi ka makatiis, so ano ang patutunguhan mo? 'Di ba? So kung hindi ka makatiis, ang patutunguhan mo, siyempre ang sabi, yun yung kamatayan kasi ang makatiis lamang hanggang sa dulo ng iyong buhay. 'Di ba? So kung tayo ay harap sa hukuman, ibig sabihin, so meron talagang basihan ang Diyos sa paghuhukom, 'di ba? At maliwanag yung sinasabi dito sa talata, no? Na yan din naman yung pinatutunayan ko dahil ang tema natin, patutunayan ko na ang gawa ang basihan, no, sa kaligtasan. Malinaw sa talata, no? Ang sabi na bawat isa, no, ay tatanggap tayo, no? Ng hatol, no, sa pamamagitan ng gawa natin, mabuti man o masama. Kaya talagang napatunayan natin na pagka kaligtasan, no, doon sa lumalagablab na apoy, mabuting gawa po, no, yan po yung makaligtas sa atin. Dahil yan pong mismong pananampalatayang sinasabi nila, yan din po ay mabuting gawa dahil iniutos po yan. Pagka po mayroong iniutos, nag-response ka, so yung pag-response mo, yan po ay gawa, no? Either sang-ayon or hindi sang-ayon yung response mo, gawa po ang tawag dyan. Kapag sang-ayon ang response mo, tatawag dyan, mabuting gawa. Pagka hindi naman sang-ayon ang response, so masamang gawa po yan. So, kahit ano pang babalik na rin natin yan, gawa po talaga yan. Di ba? Kasi iniutos no? Ang utos, mag-ibigan kayo at sumampalataya kayo. Kung hindi ka susunod, no? Kung titigil ka, di ba? Ano ba ang sabi, no, sa Hebrews 10:26, no? Doon sa mga tatalikod, doon sa mga hindi mananatili sa pananampalataya, pagkasasadya nilang kanilang pagkakasala, mapapahamak sila. Wala na silang haing natitira pa, kundi ang kanilang hintayin ang mabangis, no, na paghatol ng Panginoon. So hindi ka maliligtas pala pagka hindi ka magpatuloy sa iyong gawa, no? Lagi po nating tatandaan yan na meron pang kaligtasang darating, no? Pagbabalik ni Kristo, no? So doon yung pinaka-final talaga na kaligtasan dahil meron man tayong kaligtasang natanggap na yun, partial lang po yan. Hindi po yan full, no? Hindi pa po yan absolute. Dahil ang absolute po, ang pinaka-full talaga ng kaligtasan, yung tayo ay gagawaran na ni Kristo after nating mahukuman doon sa kanyang hukuman. Yung tayo ay bibigyan niya ng panibagong katawan. Hanggat tayo ay nandito pa, no, sa katawang nabubulok, no, pwede po tayong malagay sa alanganin, no, pagka hindi po tayo gumawa ng naayon doon sa mabuting gawa na inihanda niya nung una. Kasi ano pang silbi, no, ng paghahanda ng Diyos ng daan ng mabuting gawa na dapat nating lakaran kung hindi pala natin lalakaran, kung hindi pala yan basihan ng kaligtasan. Di ba nga, ang sabi, di ba, may mga daan na tila matuwid pero ang dulo noon kamatayan. So ang daan na buhay ang dulo,
yan yung mabuting gawa na inihanda ng Diyos nung una. Ikalawa, Efeso 2:10 po yan. At yan po yung basihan ng Diyos. Kasi kung ibang daan ang dinaanan mo, ang dulo nun, kamatayan. Pero kung mabuting gawa, no, na hindi niya ng una, ang dadaanan mo, ang dulo nun, kaligtasan. No? Dahil yun po yung basihan, yung ginawa mo po kung saan ka dumaan. So kaya po, talagang napatunayan po natin na para ka maligtas, kailangan po talaga ng gawa. Dahil yun po ang basihan ng Diyos pagdating ng araw, kahit saan mo man basahin. At yun lamang po, salamat. Time na ba? So dyan nagtatapos mga kapatid ang debate natin between MCGU and Born Again mga kapatid sa katauhan ni Brother Samuel Tahuda and Brother Jesse mga kapatid. At before natin i-end yung ating live, syempre gusto ko muna silang bigyan ng time magpasalamat sa ating mga audience, sa ating mga nasa live at syempre sa makakapanood pa nito. Unahin natin si Brother Sam. Bro, pasalamat bro! Okay, maraming salamat po no, sa lahat ng mga nanood. Sana'y tayong lahat, no, kayo na nakapanood, ay gumawa po tayo ng mabuti, no, sa magitan lamang ng pakikinig po ng mga bagay na ito. Ito po ay gawang mabuti. At sa lalo na pagka-share po natin yung mga ganitong klaseng usapin, ay talagang nakagawa tayo ng lubhang mabuti, no, sa ating kapwa. At sa lahat po, no, meron po akong YouTube channel na kung saan doon ko po nilalagay yung mga debate ko, no, sa mga gusto pag makaalam ng aral naming sinasampalatayanan, ay pwede po kayong magsadya sa aking YouTube channel, no. I-search nyo lamang po yung aking pangalan, no. At maraming salamat po, no, sa aking kalaban, no, na dahil sa kanya, no, ay nagkaroon tayo ng kumbaga panahon ngayon, no, para may bahagi yung katotohanan ng sinasabi ng Biblia. Kaya maraming salamat kapatid, no, sa isang magandang debate. At salamat din kay Brother Rashan na nag-contact sa atin sa kanyang page, no. At syempre, maraming salamat sa lahat, no. Maraming salamat sa Diyos, no, sa pagbibigay niya sa atin ng kaalaman na para naman ito ay may pabahagi natin sa iba, no, yung kanyang mga aral na ipinapangaral. So, yun lamang kapatid. Salamat sa lahat. Okay, syempre, Brother Jesse, pasalamat din bro. Yes, unang-una sa nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil natapos ng matiwasay ang ating debate at ang maganda naman ang kinalabasan. Maraming salamat din kay Bro Rashad sa Rasha TV sa patuloy na pagtanggap ng debate sa platform niya. Ganun din, patuloy natin pinasasalamatan ang lahat ng nakakapanood at naabot nito, lalo na sa mga nakakakilala dyan sa akin. Sa personal kong account na pinost ko, binabati ko kayong lahat ng maganda at mapagpalang gabi. Ganun din, pinasasalamatan natin ang nakasama natin dito sa loob, si Pastor or si Brother Hernan, si Brother Jomong, si Bishop Ramon, si Sister Nina, lalo na pala si Bro Samuel na nakadebate natin, si Bro Sak, at si Bro Jubanel, si Bro Junji, si Bro Ricardo, lalong-lalo na ang kapatid nating napakaganda, si Sister, si Hart, si Tatay Jose, na kami ng dalawa ang susunod sa debate. Maraming salamat si Pastor Joben at si Bro Vinci. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilig sa aking mga laban at pagpalain kayong lahat ng Panginoon at magandang gabi sa inyong lahat. Pagpalain kayo. Okay, mga kapatid. Salamatan mo pa ako, JC, wait lang. talo ka naman. Ito mga kapatid. Wait lang mga bro. Magandang gabi po. I-end ko lang na maganda bro ha. Wait lang bro, i-end ko lang na maganda. So maraming salamat para sa mga kapatid sa ating sponsor ngayon, Rangers of God mga kapatid. Maraming salamat din sa lahat ng lumahok dito sa Rasha TV Podcast and Debate. Shoutout din sa lahat ng nandyan. Please subscribe yung ating YouTube channel, Rasha TV mga kapatid. At kung gusto yung sumali sa ganitong gawain, pwede kayo mag-PM sa akin or maghamon man sa dalawang debatista na nandito si Brother Samuel Tahuda, isang founder ng MCGU. Dito din mga kapatid sa ating kapatid na si Jesse ng Born Again. So maraming salamat. This is Admin Rasha ng Rasha TV and we're out. Congratulations, Jesse. Pasalamat ka pa. na
mong pangit hanggang ngayon. Di na mababago ang kilikili, mabukas ang isip.